Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po bang mabuting binhi ang inasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiup po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po natin ng banal na Eukaristiya ngayon pong ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. At kung kayo po ay nakinig maigi ng ating mga pagbasa para sa araw na ito, tila may isang bagay na ipinapaalala sa atin ng Diyos. At ano po ang bagay na ito? Meron tayong Diyos na matyaga. God is patient. Pwede po ba nating ulitin? God is patient. Ang Diyos ay matyaga. Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ito po ay kadugtong ng ating ibanghelyong napakinggan nung nakaraang linggo. Kung kayo po ay nagsimba nung nakaraang linggo, tungkol po sa anong talinghaga ang binahagi ng Panginoon. Anong kwento po iyon? The parable of... The parable of the sower. Diba yung naghasik ng binhi at yung mga binhing hinasik saan napunta? Sa gilid ng daan, sa batuhan, sa dawagan, at sa matabang lupa. At ano po ang tinutukoy nito mga kapatid? Ang binhi ay salita ng Diyos at ang lupa ay ang kalooban ng bawat isa sa atin. Pero tandaan natin mga kapatid, sa dulo ng talinghagang ibinahagi sa atin ng Panginoon noong nakaraang linggo, ipinaalala sa atin na tayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos na balang araw, sa kabila ng ating mga kakulangan at kahinaan, lalago ang binhi at magbibigay ng bunga. Bakit? Dahil ang Diyos ay matyaga. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan sa araw na ito, nagbanggit muli ang Panginoon ng isang talinghaga. Talinghaga patungkol sa triguhan o sa trigo at masasamang damo. Sinasabi po dito
na merong isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Mabuting binhi ang tinanim ng Panginoon. Pero sinasabi din sa atin, merong kaaway ang Panginoon. At sino ang kaaway ng Panginoon? Yung magtatanim ng damo. Mga kapatid, sa buhay po natin, araw-araw tayong gumagawa ng pagpili. Tama po ba? At ano po ang ginagawa nating pagpili? Mabuti at masama. Tanungin ko po kayo, ano po ba ang madalas niyong piliin? Mabuti o masama? Sinong nagsasabing mabuti, pumalakpak? Salamat sa Diyos. Sino nagsasabi ng masama, pumalakpak? Ay, walang pumalakpak. Ibig sabihin, mga kapatid, naniniwala tayo na sa bawat pagpili na ginagawa natin, ito'y dapat mabuti. At sino ang kakampi ng mabuti? Ang Diyos. Sino ang kakampi ng kasamaan? Ang masama. Pero aminin ho natin o hindi, may mga pagkakataon na ang pinipili natin ay gitna. Pero mga kapatid, ang pagpili sa gitna ay hindi pagpili sa mabuti. When you choose to be in the middle, it means that you are not choosing to be good and you are not choosing Jesus. Dahil dapat sa buhay natin, kung tayo ay gumagawa ng pagpili at desisyon, laging pinipili ang Diyos. Dahil oras na pinipili natin ang Diyos, ito ang mga pagkakataon ng ating paglago at pagkakaroon ng bunga sa buhay natin. When you start to choose Jesus, you will grow and bear fruit in your life. Pero alam din niya ng Panginoon na merong mga pagkakataon na napipili natin ng masama. Pero, ano kaya yung disposisyon na tinuro sa atin sa ating ebanghelyo? Sabi po ng mga kasama nung may-ari ng lupa, akala ko po ba mabuting binhi lang ang tinanim ninyo? Bakit may mga damo? Ano po ang gagawin namin sa mga damo? Huhugutin na po ba namin? Tatanggalin na po ba namin? Puputulin na po ba namin? Ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang sabi ng may-ari ng lupa? Hindi. At ano pong tinuturo nito sa atin, mga kapatid? Pinagtatiyagaan tayo ng Diyos na balang araw, yung mga pagkakamali natin, pwede pa nating maitama. Yung mga pagkukulang natin, pwede pa natin mapunan. Yung mga pagkakamali at mali nating desisyon, pwede pa nating maitama. Dahil ang Diyos ay Diyos na hindi lamang mapanghusga, kundi ang Diyos natin, Diyos na nagkakaloob ng maraming pagkakataon upang tayo'y lumago at magbunga. Mga kapatid, sino po ang magulang sa inyo? Nanay at tatay, hindi ho magulang na bilang isang magulang, sino po ang magulang sa inyo? May mga anak po kayo? Marahil may mga anak po kayo. Yung mga anak nyo po ba mababait? Hindi naman ho lahat, di ba? Ito po mga estudyante ko po sila sa Nazarene. Mababait ba kayo? Parang pag nasa simbahan, mabait sila, no? Pero alam ko, mga pasaway din sila. Naku, pag wala minsang teacher na nakatingin, may ibang mga bagay na ginagawa yan. Kapag hindi ako naglalakad sa school, alam ko may ibang ginagawa yan. Pero alam ko din naman na pagkatapos silang mag-aral sa Nazarene Catholic School, magiging matagumpay sila sa buhay.
Bakit? Dahil pinagtiyagaan sila ng mga teacher nila. Ang mga magulang pinagtiyagaan sila sa madaling salita pa nga kapatid. Kung merong isang Diyos na hindi sumusuko upang tayo'y lumago at magbunga, yun ay walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa mga magulang, pagtiyagaan nyo lang po ang inyong mga anak, lalago din yan, magbubunga din yan. Kagaya ng pagtitiyaga sa iyo ng Diyos, ikaw ay lumago at namunga. Mga kapatid, ang Diyos ay matiyaga. At ang isang taong matiyaga, marunong maghintay. Marunong pa ba kayong maghintay? Para sa ilan, ayaw na nilang maghintay. Kasi kapag naghihintay sila, sayang sa oras. Pero mga kapatid, merong karunungan, merong pagpapala sa naghihintay. At ano pong tinuturo sa atin kapag tayo naghihintay? Na hindi tayo naghihintay pang habang buhay. Kailangan kasama sa paghihintay ang pagkilos at paggawa. Sa atin pong ikalawang pagbasang napakinggan, ano po ang sinabi sa atin? Ang Diyos ay magpapadala ng Espiritu Santo upang tayo ay maging tunay na tagasunod ng Diyos. At sa pagpapadala ng Espiritu Santo sa atin, ibig sabihin, makatatagpo tayo ng pagpapala at biyaya sa mga oras na tayo ay naghihintay. Kaya mga kapatid, ang lahat ng bagay ay hindi minamadali. Minsan kapag minamadali ang isang bagay, nagkukulang ito. Ngunit ang lahat ng bagay may kasamang paghihintay ng may pagkilos at paggawa, kagaya ng paghihintay sa atin ng Diyos. Mga kapatid, hinihintay ka ng Diyos upang ikaw ay magbago. Hinihintay ka ng Diyos sa mga oras na ito upang ikaw ay lumago. Hinihintay ka ng Diyos sa araw na ito upang ikaw ay magbigay ng bunga. At kung ang Diyos ay marunong maghintay, dapat marunong din tayong maghintay na ang kapwa natin balang araw, siya din ay magbabago. Kaya pwede bang tingnan niyo yung katabi ninyo? Sabihin mo nga sa katabi mo, magbago ka. Magbago ka sa tamang panahon. Magbago ka sa oras ng Diyos. Dahil ang oras ng Panginoon ang laging pinakatamang oras at panahon. Mga kapatid, hinihintay tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos natin hindi mainipin. Ang Diyos natin ay matyaga. Matyagang naghihintay sa ating lumago at magbagong buhay. Pag-uwi po ninyo, pagkatapos ng misang ito, huwag niyo pong kakalimutan, ang Diyos ay matyaga. Amen.